from 1964 to 1975, ang mga malulubhan, warfare of chemical weapons, ginamit nila yan sa Vietnam. Napalm bomb, Agent Orange, name it, Hamleting. You do it, they do it, everywhere, every day. Tipunin mo ang bombang ginamit sa World War II. 20 times more ang bombang ibinagsak ng Amerika sa Vietnam alone. 20 times more than the entire bombs in World War II. Ganon ka, sidhi ang digmaan, winasak niya ang Vietnam. Pilipinas, 680,000 Pilipino ang pinatay ng Amerika in Filipino-American War. Yan ba ang kaibigan? Ituro ninyo ang lugar sa Pilipinas na binagsakan ng bomba o binasaker ng China ang ating mga kababayan. Balanggi Gabel in Samar, 11,200 ang pinatay ng Amerikano. Kaya nila kinuha ang bell ng Balangga sa Samar bilang war booty na naibalik lang sa panahon ni Rodrigo Duterte. Isa-isahin pa natin yan. At ano ang mangyayari sa ating bansa sa modernong panahon na tayo'y pinupulat at tayo ay pinagsisinungalingan at sinasabi nila na ang EDCA daw ay humanitarian and friendly relations lamang sa pagitan ng ating bansa. Bakit walang transparency? Bakit walang inspeksyon? Bakit walang full public disclosure? May tinatago, klaro. May tinatago, of course. Ang EDCA, sa totoo lang, ay forward deployment of US armaments sa kanyang napipintong pakikipagdigma sa China gamit ang Taiwan. Pero ang kanyang lulunsaran ng digmaan ay Pilipinas. That's exactly how we should define EDCA. EDCA is a forward US deployment of armaments in the guise of EDCA. Nagkakaroon sila ng base militar nila nang walang kasunduan na pinayagan ng ating mamamayan. Unang mga instrumentalidad ng ating Estado, kagaya ng Senado, as required by the Constitution. Mini military base inside Philippine military camps. Kabastusan ang EDCA na yan. Paglapastangan yan sa ating tradisyon na dapat ang pamahalaan ng ngumonsulta at tinitindigan ang tamang interes ng kanyang mamamayan, hindi ng mga dayuhan. Nabubuhay po ang aming dugo sa pagkikipaglaban. Na-recruit ako sa CPT, NPA, NDF noong kabataan ko, 18 years old, exactly because of the military bases narrative. Yan ngayon ang nabubuhay sa dugo. Sumama ulit sa NPA, never. At sa CPP, NPA, NDF na labanan natin sila. Yes. Pero, hindi rin tayo papayag na lulupigin ng pamahalaan at ipupulit tayo sa kapahamakan at kamatayan dahil lamang ang gobyerno ito ay gustong humulagpos at makakuha ng konsesyon sa Amerika. What is the long and short of this? Kailangan nating puntuhin ang dapat puntuhin. Dapat sigilin ang dapat sigilin. Hindi pwedeng tayo ay maging neutral to address the problem. The problem right now is the Marcos government. It is doing, willing, and dealing para ma-release at ma-unfreeze ang more than 385 million US dollars nila na assets sa Amerika. Yan ang dahilan kung bakit niya tayo ibinupulit sa kamatayan at digmaan at bakit ayaw niyang pigilan ang illegal and constitutional na EDCA na yan ang gusto pang palawakin. Yan pong malinaw, mga kababayan. We should bring the accountability where it should be. Ang paniningil sa gobyerno ay hindi nangangahulugan tayo ay kontra gobyerno. Hindi rin pwedeng hindi malinaw sa mamamayan anong direksyon natin. Tatlo. Number one, kung hindi nakikinig ang Marcos government na ito, may karapatan ba tayong siya ay paalisin sa kapangyarihan sa mapayapang pamamaraan? Yes! Yes! Mayroon, anong tawag po dyan? People power. Ano po? Yes! Ano po ang definition ng Supreme Court sa people power? Exercise of the direct sovereign will of the people. Direktang paglulunsad
ng soberanyang kapangyarihan ng mamamayan outside of election, but short of putting up arms to overthrow the government. That is called people power. Itatawag ang Sara Duterte Revolutionary Government! Pangatlo. Nararapat po ba na sundan natin ang constitutional line of succession at babaguhin natin ang bulok na sistema ng pamamahala sa pamamagitan ng pagkakaisa sa nararapat na mamumuno sa atin? Yan ba ay bahagi dapat ng direksyon para itigil na ang bakamuksa na uri ng pamamahala ni Marcos Jr.? Karapatan ba yan ng mamamayan ay panawagan? Yes, karapatan ko yan ng mamamayan. Yes! So mga kababayan, hindi ko na po kakapain ito sapagkat nandun na po sa inyong mga gilid ang mga simpleng mga pansit na inihanda natin para sa mahabang labanan ng mamamayang Pilipino. Mga